So right, good morning mga kamungkil, no? So ngayong araw mga kamungkil, proceed na tayo sa paggawa ng cabinet, no? Dito sa kusina nila. So bali maliit lang tong kusina nila mga kamungkil kasi pinagkasya-kasya lang yung laki ng lupa dito. Kaya ito yung gagawa natin ngayon mga kamungkil. At ang gagawin natin dito mga kamungkil, madalas na makikita nyo, may diagram talaga siya, no? Sa papel na nakasulat, tsaka ginagawa. Pero ito sa akin mga kamungkil, iba yung pagkatirada natin dito, no? Dito tayo mismo kukuha ng diagram sa actual largo na kakabitan natin, no? Para makita natin kung maganda ba yung kalalabasan kapag magawa na natin yung cabinet na gusto ng may-ari sa bahay na to, no? So papakita lang natin mga kamungkil. So right, yan, kung nakikita niyo yan mga kamungkil, ayan. So bali ito yung kusina nila dito, papunta dyan, pa letter L. So yung gagawa natin ng hanging cabinet is yung nandyan. Right, kita ba? Parang ano? Okay. Yung nakikita nyo naka-skim coat na. Yun yung gagawa natin ng hanging cabinet papunta dito. So may pattern na ipinasa si madam sa akin sa messenger ko. So yun yung gagawin natin, no? Kaya actual na gagawin natin ngayon mga kamukil ang pagkuha ng diagram jam, no? Sa mismong pader na yan. Susukatin natin mga kamukil at pagkatapos ng diagram natin o maguhit natin dyan, makikita natin kung maganda ba yung forma niya. Alright? Umpisahan na natin mga kamukil. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips. So right mga kamungkil, no? Natapos na natin gawa ng diagram mismo dito sa dingding na kakabitan natin. Pero pwede naman ito mga kamungkil, sukat-sukat lang. Itong ginagawa ko kasi mga kamungkil, pinapakita ko na sa inyo kung paano kumuha ng diagram sa mga cabinet no, na ilalagay natin dito sa pader. So actual itong ginagawa ko mga kamungkil kasi kapag sa papel kasi tayo, baka malilito. So kung paano sukatin, no? Yung paano pagkakasyahin yung space na pagkakabitan natin ng cabinet. So bali ito na yung buong diagram niya mga kamungkil. Ayan, nakikita nyo. Palapitan natin ng konti. Bakit ayaw? So bali dito mga kamungkil, yan yung nakikita nyo. Bali ito yung handle niya, upinan niya. Tapos gusto ng may-ari, may lock to. Sa taas na cabinet niya may lock. So hindi ito nabubuksan kapag hindi siya mismo yung nagbukas, walang susi. So bali, isang pinto, dalawang pinto, so 3 pinto. Tapos dito mga kamukil, yung gusto ng may-ari, ganito. Kasi ito yung isinid niya sa akin na picture. Ito yung gusto niya. So may shields dito, open lang to, walang takip to. And then, dun sa taas, may takip na 2. So bali yung nakalagay dito, nakadesign dito sa lamin. Pero ayaw niya na, gusto niyang i-open. And then may isa dito na isang pinto rin dito. So bali may lock din yan, nakadraw. So bali yung handle nito, yung hawakan pagbukas natin, ganito talaga yung forma. Ganito yung design. May mga bilog kasi mga kamukil na pang open lang. So yung design kasi ng mga bilog mga kamukil, minsan nakikita natin yan o ginagamit ko talaga yan sa drawer, yung mga drawer, no? So kung titingnan nyo mga kamukil, may space siya dito sa baba kasi may saksakan dito. Pero lalagyan ko to ng kunting twist mga kamungkil, baka sakaling gusto ng may-ari. So dagdagan natin to. Pero ipapakita ko pa to sa kanya kung gusto niya yung dinagdag ko, edi gawin natin. Pero kung halimbawa hindi na, ito lang yung gusto niya, itong nili-out natin ngayon. Yan.
So, papunta dito. So, ito na lang yung gagawin natin. Pero subukan natin dagdagan mga kamukil. Baka sakaling magaganda to. So, ang laki ng cabinet na ginagawa natin mga kamukil. 60 cm yung taas. Mula doon papuntang baba. Tapos, 50 cm bawat shelves. Bawat kwarto. 50 cm yung lapad. So, itong mga kamukil mula dito papunta dito is kinuha ko lang yung 150 cm. Yung natira mga kamukil, yun na yung kapal ng plywood natin, no? So, right, yan. And then dito sa kabila, may dalawang kwarto. May dalawang pintuan din yung cabinet niya. So, gawin natin yun dito mga kamukil, baka sakali magustuhan niya. So, right, mga kamukil, no? Yan. So, bali dinagdagan natin dito mga kamukil sa baba niya para magamit din, no? Kumbaga, kasi pag ipupul natin to mga kamukil hanggang dito sa baba, so yung lapad nito mga kamukil, ang lapad lang talaga nito na magkasya lang dito is isang P lang, 1 P lang, 1 foot. So kung papunta dito, mauuntog na yung tao dito na maghugas, no? So yung ginawa ko mga kamukil, kinuha ko yung 60 cm, tamang-tama lang to, hanggang dito siya. So medyo may kataasan na siya. Tamang-tama na hindi mauuntog yung tao, no? Kapag naghuhugas dito. So, yung lapad lang dito sa baba mga kamukil na gagawin natin is nasa 10 cm lang siya. No? Mula dito sa sidings na to, papunta dito, nasa 10 cm lang ta na ang lapad niya. So, yung purpose lang yan mga kamukil, kung maipapatong ka mga, halimbawa, mga panimpla, pwede siyang ilagay dito. No? So, mga kutsara, ganun. O ano man yung pwedeng ipatong mo. So, ito yung nilagay kong dagdag dito mga kamukil sa ibinigay na plano sa atin ng may-ari. Pero kung halimbawa mamaya mga kamukil pag send ko sa kanya hindi niya nagustuhan tong ganito, so tatanggalin natin to. So ito lang yung pinapagawa niya sa atin, yung gagawin natin, no? Sa akin lang mga kamukil, dinagdagan ko lang siya kasi may space pa. Kasi kapag isasagad natin itong mga kamukil dito sa baba, yung lapad nito, talagang mauuntog na sila. So, gagamitin natin ng space na to para magamit pa, no? May pamatungan pa. Halimbawa, may mga maliit na mga tupper. Pwede nating ilagay dito. So, right? Papunta yan dito mga kamukil. Ayan. So, hanggang dyan lang kasi may saksakan. Papunta dun. Kung lalagyan pa natin, pag ganyan, medyo pangit na siya. So, ganyan lang yung forma, no? So, right? So, ganyan lang mga kamukil, no? Ginawa ko lang to mga kamukil. Drino ko lang dito sa mismong pader para malalaman nyo kung paano ba talaga mag-layout ng cabinet, no? So, sa mga ibang diskarte mga kamukil, ganito, pag na-draw na, dito na nila mismo ginagawa, tinitira. So, mahirap yung ganyan mga kamukil. Ang sa atin mga kamukil, drino ko siya dito, tapos, doon ko siya sa labas gagawin. Kasi alam ko naman yung sukat nito eh. Nagawa mo ngang i-draw, paano na kaya pa sa paggawa? So, madali na lang gawin. Mas mahirap yung mag-drawing mga kamukil kaysa maggawa. Yun yung pinaka totoong salita mga kamukil, mas mahirap maguhit kaysa maggawa. Pag naguhit mo yan, ibig sabihin, kaya mo yung gawin in aktualan. So, yan, yung pagkagawa natin. At yan lang yung pagka-diskarte sa pag-layout ng hanging cabinet, no? So, papakita ko sa inyo, yung paggawa nito, part 2, may part 3 tayo nito, hanggang sa matapos to, kasi may mga gagawin to tayo dito, no? Dito mga kamukil, yung ipapagawa ng may-ari dito, may isinid na siya sa akin na ano lang din, cabinet style din, hindi yung anong tawag nito, hindi yung hunos-hunos mga kamukil dito sa amin, kalimutan ko na madalas na term no na tinatawag, basta parang cabinet lang din siya, pinto siya mga kamukil na sarabukas din, yung gusto ng may-ari. Tsaka dito palalagyan din niya ng lahat yan, palalagyan ng may takip. So marami pa tayong gagawin dito mga kamukil. So yan lang yung purpose ko mga kamukil, kung bakit ko kinuhit siya mismo dito sa pagkakabitan natin. Para malalaman nyo kung paano mag-layout ng cabinet, no? So nakikita nyo naman kanina kung paano ito impusan. So kailangan yung ganito mga kamukil guhit, kailangan nasa tuwid yan. Yung natitira mga kamukil, kung nakikita nyo, yun na yung kapal ng plywood natin na ididikit dyan. Alright? So pati rin dito sa kabila, kailangan yung mga allowance doon sa taas mga kamukil, may allowance na yan, hindi yan nakasagad doon sa kisame natin. So kasi may molding akong ilalagay dyan mga kamukil sa taas ng cabinet. So makikita nyo yan mga kamukil pagkatapos nito. Kaya abangan nyo ang part 2 mga kamukil sa paggawa nito. At yan lang mga kamukil. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta
sa ating YouTube channel. At sana suportahan nyo rin ang aking FB page mga kamungkil. Ayan, alias Mungkil tayo sa FB. Marami din tayong makukuha na dagdag kaalaman doon sa mga gustong matuto, no? Alright? So, yan lang mga kamungkil. Maraming salamat. At once again, Mungkil on the vlog.